Ayun o, sa itaas. Aiden. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay ikalimang linggo sa karaniwang panahon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Adam Gregor M. Arellano, ang ating parish administrator. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Mga kapatid, dalhin natin ating mga kasalanan upang tayo maging barapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Sa pagkakabigay sa Panginoong Diyos at sa inyong mga kapatid na lumahap ang kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga nabiyang ng iya, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako'y padalangin sa Panginoong aming Diyos. kawan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kalikasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong linabi at patubayan, kaming mga kabilang sa iyong hanggain. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilipin mo at lagi subaybayan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Batiin ni Isaias ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at isinugo ng may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga seraping sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng pagsasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaninay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nalamig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka mang sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susubuin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong puso nga awit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong
ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas ng itinulong, ay lumakas agad ako. Poon ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y hindi kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon ika'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Sapagkat lagi siyang taga-usig ng pamayalang Kristiyano, itinuturing ni San Pablo ang kanyang sarili bilang pinakahuli sa mga apostol. Sa kabila ng dati niyang karahasan, napakita pa rin sa kanya si Kristo at isinugo si San Pablo upang ipahayag ang mabuting balita. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon itinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balitang na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang kanyang na inyong tinanggap at maging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito, naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang pinangaral ko sa inyo. Di ba nangalamang kung kayo'y sumampalataya, nag-iisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatito. Marami sa kanilang buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang itinanggap ng may kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawagin apostol, sapagkat ilusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahan loob na ako'y naging apostol at hindi nawalan ng kabuluhan ang kaloob ng ito sa atin. Nagpadala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong ayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa atin. Kaya't maging ako o sila, ito ang itinangaral namin, at ito ang pinanangaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Kasi kayo ang lahat bilang kabiligay sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya magsalita ay sinabi kay Simon, "Kumalawat kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya ginawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka ng halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama, dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sila Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon na malakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magsiupo na, Panginoon. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Panawagan natin ang Panginoon. Mga kapatid, naranasan niyo na ba matawagin para sa isang bagay na hindi niyo inaasahan? For example, yung biglang inassign ka na maging prayer leader na isang meeting o kaya sa klase. Kasabihin mo, "Ba't ako?" O kaya, may lumapit sa iyo upang humingi ng payo. Kahit hindi mo naman alam kung ano ang sasabihin. Kasabihin mo, "Ba't ako?" Kaya minsan pakiramdam natin, "Ako ba talaga, Lord? Kaya ko ba yan ipapagawa mo sa akin?" Ganito rin ang nangyari sa tatlong pangunahing tauhan sa ating mga pagbasa ngayong linggo. Sina Isaías, si San Pablo, at si San Pedro. Tatlo silang tinawag ng Diyos, pero iba-iba ang naging reaksyon nila. Sa kanilang kwento, makikita natin ang tatlong mahalagang ugali na dapat natin taglayin kapag tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Tinawag ng Diyos sa Kanyang misyon at gawain. Ano na po yun? Number 1, kahandaan. Okay rin mo? Kahandaan. So, unang pagbasa, nakita ni Propeta Isaías sa isang kamanghamang pamitain. Ang Diyos ay nakaupo sa napakataas na trono na palilibutan ng mga anghel at umaawit ng banal, banal, banal ang Panginoon. Ang reaksyon ni Isaías, natakot siya. Sabi niya, "Ako, makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat na humarap sa Diyos." Pero ano ang ginawa ng Diyos? Pinatawad siya at ilinis ang kanyang labi gamit ang nagliliyaw na uling. Pagkatapos noon, may narinig siyang tinig, "Sino ang aking ipadadala?" Anong sagot ni Isaías? "Narito ako, Panginoon, ipadala mo ako." Mga kapatid, ganito rin tayo minsan. May pagkakataong tinatawag tayo ng Diyos para sa isang misyon. Siguro sa ating pamilya, sa ating trabaho,
sa ating komunidad, sa ating kawan, sa ating pamayanan, sa ating chapel. Pero minsan natatakot tayo sumagot. Iniisip natin, hindi ko kaya yan. Hindi ako marunong maglingkod. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako kasing galing ng iba. Pero tandaan natin, hindi perfectong tao ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya, yung handang tumugod sa Kanya. Amen. Pangalawa, ano ang ugali na dapat natin taglayin kapag tumawag ng Diyos sa atin? Pangalawa, pagtitiwala. Pakiulit po. Pagtitiwala. Sa ikalawang pagbasa, ikinento ni San Pablo ang kanyang kwento. Sabi niya, ako ang pinakahamak sa lahat ng apostol dahil inusit ko noon ang simbahan. Ibig sabihin, dating kontra-Kristiyano si Pablo. Pero ano ang nangyari? Ginamit siya ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita sa napakaraming tao. Dito natin makikita, mga kapatid, na hindi natin kailangang umasa sa sarili nating kakayahan. May mga pagkakataong mapapaisip tayo, Lord, bakit ako tinatawag mo? Bakit ako tinatawag mo maglingkod sa iyo? Ang dami namang mas magaling dyan, di ba? Pero ano ang sagot ni San Pablo? Sa biyaya ng Diyos, ako ay ganito. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, paalala sa atin na hindi ka niya pababayaan. Kapag may pinagawa sa iyo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. At bibigyan ka niya ng sapat na biyaya para magawa mo ang ipinagagawa niya. Amen? Pangatlong ugali na dapat natin taglayin, pangatlong pagsunod. Ulit po. Sa ating pong ebanghelyo, nakita natin si San Pedro na pagod. Matapos magdamag na mamingwit pero wala naman nahuling isda. Tapos dumating si Jesus sa karpentero. Hindi naman nalubhas, hindi naman marunong ang isda. At sinabi sa kanya, Simon, ihulog mo ang lambat sa kabilang banda. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Pedro? Siguro gusto niya sabihin, Lord, expert ako sa pangingisda. Ikaw ay karpintero. Ano alam mo dyan? Alam kong walang mahuhuli ngayon. Pero ano ang sinabi ni Pedro? Dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. At nang sumunod siya, nakahuli siya ng napakaraming isda na halos mapunit ang kanilang lambat. Mga kapatid, madalas ganito rin ang hamon ng Diyos sa atin. Minsan tinatawag na tayo na magpatawad kahit masakit pa. Minsan pinapagawa niya sa atin ang isang bagay na hindi natin nakikita may magandang resulta agad. Pero kung tayo ay susunod sa Kanya, tiyak na pagpapalain niya tayo ng higit sa inaasahan natin. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, tatlong bagay ang natututunan natin ngayon. Tatlong ugali ang dapat natin taglayin kapag tayo ay tinawag ng Diyos sa Kanyang misyon. Number 1, kahandaan. Magbubukas tayo sa tawag ng Diyos kahit minsan natatakot tayo. Pangalawa, iwala. Kung tayo umasa sa sarili natin kakayahan, hindi sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. At pangatlo, pagsunod. Kahit hindi natin alam, agad nakikita ang resulta, sumunod tayo sa Diyos. Sabi nga ni Charles Stanley, obey God and leave all consequences to Him. Sundin natin ang Diyos at siya na ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. Ang mahalaga, sumunod tayo sa Kanya. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid, kung tatawagin kayo ng Diyos para sa Kanyang gawain o para sa Kanyang misyon, ano ang magiging sagot ninyo? Nawa,
Ang sagot nyo ay tulad ni Isaías, Pablo at Pedro, masabi rin natin, narito ako ngayon, Panginoon, susunod ako sa iyo. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibig, nanao sa kinaroonan na nagmamayo-maho, nang kayo tatlong araw na buhay na maguli, umakyas sa langit, nalulunglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parilito ang hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo. Kami dumadalangin sa iyo, ang manang magmahal, upang sa aming pagsusunikap kay sa buhay ng pag-ibig, kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Kung puso kami nalalangin, Panginoon, pususin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang katarungan at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hinubin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pumawin mo, O Diyos, ang puso ng mga batang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng anumang malubhang karamdaman ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pagmahal namin Ama, lalo nawa namin mahalin ang bawat isa upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Hindi namin kasama magitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa panghalo ng mga.
natin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Kapag ginawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karamanan sa aking kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha. Ang pagkain inumin narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob po, ito ay aming mapagsaluhan bilang pakinabang sa buhay mong pangpagpakilanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sa kayo, nasa Diyos ang iyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon, Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. mararapat na siya at pasalamatan. Ama namin mapagmahal, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, upang napagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kaya't nabuti niyang siya ay ibang anak ng birheng bukod mong pinagpala sa bahan lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami yung binuhay. Upang kaugnayan namin sa iyo iwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel, siya daw puri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan kung nagbubunyi sa iyong pagkakilakay. Magsiluhod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na ang Panginoong Kristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinagati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ko niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago ito na nagkantipan ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpapit natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya diniyari namin sa iyo na tinapay na nagbibigay buhay at ang kain sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong nilakad at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco naming Papa, ni Mario Hubert naming Obispo at Ganda ng Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig, isa na sa kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol sa Andres sa aming patawag ng Takasi. At lahat ng mga banal na namuhay dito sa riglig ng kalugod sa iyo, ay pag-iwan nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri, kay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbabi ng mga kagagaling na ugas sa tulong ng Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, kaya po natin ng lakas loob. Piniling namin gawin dahil sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
ligtas sa kasalanan nila yun sa lahat ng kapakapan. Samantalang ang pinalalabigan at ang kinakaroon ng panghiyan na ang tagapagligtas namin sa Yeso Cristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Papalan tayong naaniyaman sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay narinig mo.
Isilod mo ang lahat at ating kasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos, kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagigayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik kong banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong kaunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Panalangin mo kami. magsitayo na po ang lahat. Panalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkain inubing pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang kay Isa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapangalan na aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang mga announcements. Ipinapaalam po sa lahat na nagsimula na po ang klase sa mga nagnanais maglingkod bilang isang katekista. Sa mga interesado at gustong maging kasakit, maaari lamang po magtungo sa St. Andrew Quasay Parish Office o hanapin si Sister Ethel ng Education Ministry para sa iba pang detalye. Simula sa February 10, magkakaroon po ng ilang pagbabago sa oras ng pagdiriwang ng misa sa ating parokya. Ito po ang mga sumusunod. Monday, 6 a.m. Tuesday, 6 p.m. Novena for St. Andrew, followed by the Holy Mass. Wednesday, 6 a.m. and 6:30 p.m. Novena to Our Lady of Perpetual Help, followed by the Holy Mass. Thursday, 6:30 p.m. Friday, 6:30 p.m. Novena to the Sacred Heart of Jesus, followed by the Holy Mass. Saturday, 6 a.m. Novena to Our Lady of the Poor, followed by the Holy Mass. 6 p.m. Anticipated Mass. Sunday, 6 a.m., 4 p.m., 5 p.m., Divine Mercy Prayer, and 6 p.m. February 11, Tuesday, ay pagdiriwang natin ang Feast of Our Lady of Lourdes at World Day of the Sick. Kaugnay po nito ay magkakaroon ng pagpapahid ng langis sa mga may sakit pagkatapos ng 6:30 p.m. Mass. February 15, Saturday, ay magkakaroon po ng renewal vows. Inaanyayahan po ang lahat ng mag-asawa na kasal sa simbahan na muling ipahayag ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Ito ay gaganapin sa ating parokya sa ganap na 6 ng gabi. Ang assembly time ay 5:30 p.m. at ang dress code ay semi-formal white. Maaari din pong dalhin ang inyong mga singsing. Ang St. Andrew the Apostle Quasay Parish ay muling magkakaroon ng Lenten Pilgrimage sa darating na April 5, 2025, Saturday. Sa mga interesado, tingnan po ang tarpaulin na nasa labas ng parokya o kapilya para sa iba pang impormasyon.
Pinapaalala po sa lahat na ang ating pong misa muli dito sa ating kapilya ay sa ganap ng 5 ng hapon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Susugan ko lang po yung announcement sa darating pong Sabado. Pagkakaroon po ng renewal o wedding vows ang mga mag-asawa. Ano po, dahil po sa Biyernes ay Valentine's Day. No? Ang Valentine's Day, sige po, mag-date na po kayo. At para sa 15, mag-renew po kayo ng inyong pangako sa isa't isa. Amen? Amen. Ito po ay renewal sa mga mag-asawa, hindi sa mag-jowa. Ano? Kaya, yan nga niya ako po. Sino po mga mag-asawa dito? Ayan, may mga mag-asawa. Ayan. So, iniimbitahan ko po kayo sa simbahan po natin sa St. Andrew. Sa ganap na alas 6 ng gabi, meron pong misa, renewal of wedding vows. Maaari po kayo magsuot ng puti at dalhin niyo po yung wedding ring para sa pagbabaskas. Amen? Amen. Kanina po narinig po natin na magkakaroon na po ulit tayo ng Lenten pilgrimage. Ang pilgrimage po ito ay extraordinary. Bakit? Dahil ngayong taon po ay taon ng jubileo ng pag-asa. Jubilee Year of Hope. At ito po ay tinatawag din po ni Pope Francis na taon ng peregrino, taon ng paglalakbay. At tayo po lahat ay mga pilgrims of hope. Kaya po nagtalaga siya ng mga simbahan na Jubilee Churches, kung saan ibisitahin po natin at makakaroon tayo ng mga plenary indulgences. At kahit di na tayo pumunta ng Roma, pwede tayo pumunta sa mga Jubilee Churches. At yung pupuntahan po natin, yung 7 simbahan na pupuntahan po natin sa Laguna, ay lahat po yun ay Jubilee Churches. Kaya times 7 ang ating plenary indulgence. Kaya po, iniimbitahan ko po kayo na sumama po sa ating Lenten pilgrimage sa April 5. Matagal-tagal pa naman, kaya pari pa po tayo makapaghanda. At maglista na lamang po sa inyong kawan coordinator, dito na lang po sa chapel, at dadalhin po yung pangalan dun po sa ating simbahan. Amen? Amen. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pangikisa sa mga programa ng ating simbahan. At pagkasal niyo po ako, kakapunta ko ako ngayong lagnat. At mga minamahal ko kapatid, 3 bagay o 3 ugali ang dapat nating taglayin kapag tayo tinatawag ng Diyos. Ano po yun? Number 1, Kahandaan. handaan. Maging bukas tayo sa tawag ng Diyos kahit tayo ay natatakot. Pangalawa, Pagtitiwala. pagtitiwala. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. At pangatlo, Pagsunod. pagsunod. Kahit hindi natin alam o kahit hindi natin nakikita kaagad ang resulta ng ating mga ginagawa, patuloy lang tayong magtiwala at sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin ulit. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, kumayo kayo talagang kapayapaan ng mga Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.